Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Isa na naman mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Hello Philippines, hello Kuwait, and hello world. Isa na namang pagkakataon upang ang ating service sa Lord ay maging kaaya-aya. Alam ko, simula pa lang nung ating pagsamba, ito'y naging mabagong samyuna sa harapan ng ating Panginoon. And I know the Lord will bless us through His Word. Amen? So, in behalf of Pastor Melvin Ramirez, Pastora Grace, and to all the leaders, narito na naman po ang inyong lingkod upang gamitin ng Diyos sa pangangaral po ng Kanyang salita. And I know, kanina pa kayo prepared at naniniwala po ako na ang Diyos ay prepared na rin para tayo ay pagpalain. Amen? Sa hindi na pagtatagal, let us stand and let us open our Bible in the book of Mark. Mark chapter 9 verses 1 to 10. O sa Tagalog ay Marcos Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 10. Akin pong babasahin sa Tagalog na salin. Ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at siya'y nagbagong anyo sa harap nila. At ang kanyang mga damit ay nangagniningning, na nagsiputing maigi, na anupat sino mang magpapaputi sa lupa ay hindi makapagpapaputi ng ganon. At dooy napakita sa kanila si Elias na kasama si Moses, at sila'y nakipag-usap kay Jesus. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Rabi, mabuti sa atin ang tayo'y dumito at magsigawa kami ng 3 tabernakulo, isa ang sa iyo at isa ang kay Moises at ang isa ang kay Elias, sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang isasagot, sapagkat sila'y lubhang nangatakot. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim at may isang tinig na nanggaling sa alapaap. Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. At karakarakay, sa biglang paglingap nila palibot-libot, ay wala silang nakitang sinuman, kundi si Jesus lamang nakasama nila. At habang nagsisibaba sila sa bundok, ay ipinagtagubilin niya sa kanila, sa kanino man ay huwag nilang sabihin ang kanilang nakita, maliban na pagka ang anak ng tao ay magbagong magmuli sa mga patay. At kanilang iningatan ang pananalitang ito, na nangagtatanungan sila kung ano ang kahulugan ng pagbabagong muli sa mga patay. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po o Diyos sa iyong mabubuting gawa na ginagawa sa amin. Sa loob ng 1 linggong ito, ipinakita mo kung gaano kakabuti, iningatan mo ang iyong mga anak. Sabik na sabik kami sa pagsamba, sabik na sabik kami na muling makapakinig ng iyo pong mga salita. Kaya sa oras na ito, hinihiling po namin, likaan mo kami ng isang pusong malinis na paglalagyan po ng iyo pong mga binhi, ng iyong mga salita. Hayaan mo, dakilang Diyos, gawin mo kaming marapat, O Diyos, upang patuloy na ang iyong pagpapala ay lubos naming matanggap sa umagang ito. Dakilang Diyos, kung paanong kumilos ka, Panginoon, sa aming pagsamba, hinihiling po namin ang pagkilos mong muli sa iyong mga salita. Gamitin mo lamang ang lingkod mo, Panginoon, upang maging channel of blessing. Lord, a vessel of honor upang ipangaral ang iyong mga salita. At naniniwala po ako, Panginoon, ikaw mismo ang magbubuka ng aking bibig. Ikaw ang magbibigay ng karunungan at kaalaman. And let the power and anointing of the Holy Spirit be upon me right now upang ang bawat makakapanood, makakapakinig ay mapagpala ng buong buo ng iyong kapangyarihan, dakilang Diyos. At naniniwala po ako, walang puwang ang anumang gawa ng dyablo
upang hadlangan, sirain ang gawain ito, sapagkat alam namin sa simula pa lang iniingatan mo na ito hanggang sa matapos po ang pangangaral ng iyo pong mga salita. Kaya Lord, ibinabalik na namin sa iyong papuri, pagsamba, sapagkat alam po naming tagumpay na ang gawain ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. And everybody says, Amen and Amen. Purihin ang Lord at tunay na napakasarap po sa Panginoon na makita tayo ay present palagi kahit po ito ay online lang mga kapatid. Pero pinakamasarap yung magkakita-kita tayo, no? Dito po sa Kuwait ay medyo face-to-face na rin kami. At dyan po sa Pilipinas, alam ko face-to-face na rin kayo. Subalit meron pa rin tayong online sapagkat kailangan nating abutin yung iba natin pong mga kapatid. Amen? Ready na po ba kayo? Amen? Take note, we are all strangers and pilgrims of this temporary world. Naniniwala po ako tayo yung mga hindi po tayo pangmatagalan dito. Kaya kung iniisip mo na ikaw ay magpupundar ng mga mansyon dito, magiging kilala kang tao at lahat halos ay iipunin mo na at akala mo'y wala nang katapusan ng iyong buhay sa mundong ito, nagkakamali ka po kapatid. It means pwedeng tumagal ang iyong buhay ng 100, yung iba 80, 90, yung iba naman pag silang palang namamatay na. So, death is irresistible, brothers and sisters. And we know that all people are pilgrims or strangers in this world. But let me tell you this, brothers and sisters, but our citizenship is in heaven. And from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Tayo mga mananampalataya, mga kapatid, bagamat puno ng problema, puno ng pagsubok sa buhay, tayong lahat ay nag-iintay sa blessed hope na ating iniintay na pagbabalik ng ating Panginoon. And that is Jesus is coming, brothers and sisters. The living will be caught up and the dead will be raised up. And together we will meet in the Lord. Yan ang pinakananais natin. And that is the blessed hope na inaantay po ng bawat mananampalataya. And I know, tanungin mo yung katabi mo, ikaw rin ba nag-aantay niyan? Ikaw rin ba umaasa niyan? Ikaw rin ba ay handa sa bagay na yan? Anong sabi ng 1 Thessalonians 4:16-18? Ang sabi po dito, for the Lord Himself will come down from heaven with a cloud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Take note, the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive, lahat ng buhay magsabing amen. And our left will be caught up together. Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Yan ang pinakamagandang balita, mga kapatid. Therefore, ang sabi po ni Paul, encourage one another with these words. Kinakailangan daw tayong lagi magpaalalahanan, magpalakasan sa salita ng Diyos. Amen? So, when He comes, what lies ahead for the believer? Yan ang tanong, kapatid. Pag dumating ba ang Panginoon, ano ang mangyayari sa mga believers? I believe that the transfiguration story na binasa natin ngayon before us gives us a dress rehearsal. Dress rehearsal of what lies ahead for those that are saved. Pag sinabing dress rehearsal, ito'y paghahanda, preparation sa tunay na kalalagayan natin o tunay na performance na gagawin natin. That's why our topic for today is entitled, a dress rehearsal for the kingdom of God. The question is, brothers and sisters, what is the meaning of dress rehearsal? Pag sinabing dress rehearsal, it is a practice or preparation before the real performance. Mayroon tayong practice o ginagawa po nating preparation. And that practice and preparation is none other than but in the world.
Yung iyo pong mundong ginagalawan, yan ang dress rehearsal kung saan ka papasok papunta doon sa eternal. Amen? Kaya kung ang iyong pamumuhay ay merong kabanalan, merong paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon, you will be enter into the eternal with the Lord. The eternity in heaven. Subalit kung ikaw ay wala sa preparation, ang iyong preparation at dress rehearsal mo ay puro kamalian, kasamaan sa harapan ng Diyos, sigurado yon ang iyong pinaghahandaan patungong impyerno. Amen? And that is true, brothers and sisters. There are two only na pupuntahan ng tao, hell and heaven. Lahat ng may gusto ng heaven magsabing amen. Ayan, I know. Kahit yung masasamang tao, pag sinabing heaven, talagang mag-amen. Amen? So our life here on earth is just a dress rehearsal, brothers and sisters, in preparation for the real life. Yung paghahanda natin dito is only in the world, but the true eternal life is in heaven or in hell. Simulan po natin, brothers and sisters, doon sa ating verse. Mark 9 verse 1. Anong pong sabi dito? And he said to them, truly, I tell you, some who are standing here will not taste death before they see that the kingdom of God has come with power. Ano po ibig sabihin na Jesus was saying that there were a few of disciples that before they died, bago sila mamatay, would see the kingdom of God. Ibig sabihin, bago sila mamatay, hindi sinabi pong hindi sila mamamatay. Amen? The ones that he was referring to were Peter, James, and John. Yung kasama niya, yung kinausap niya, yung mismong nakakita ng sitwasyon dun sa taas ng bundok. He did not mean, brothers and sisters, that they would enter the kingdom without experiencing death. Hindi ibig sabihin po niyan, hindi sila mamamatay. But they were allowed. They were allowed. Pinahintulutan sila to get a preview of the kingdom. Ipinakita sa tatlong ito kung ano yung kanilang magiging kasasapitan pagpasok dun sa eternity ng heaven. At ikaw ba, excited ka ba para malaman kung ano ang kasasapitan mo dun sa eternity? He was going all to allow them to attend a dress rehearsal of these things to come. Pinahintulutan ng Diyos na ipakita kay Peter, John, and James kung ano ang magiging kahihinatnan ng ating katatayuan sa pagpasok natin sa langit. In verse 2, basahin po natin sa Tagalog, ang sabi diyan, pagkaraan ng 6 na araw, ayan, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro. Kung makikita natin, yung verse 1 at verse 2, ang pagitan daw po ay 6 na araw. Sinabi niya doon sa katipunan ng mga alagad, meron dito sa inyo na hindi makakaranas ng kamatayan pag nakita nila ang kingdom of God. And after 6 days, isinama daw po niya yung si Pedro, si Santiago at si Juan sa isang mataas na bundok. Take note, mataas na bundok, there is always mention as a mountain, ano? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bakit laging bundok ang binabanggit? Siguro talagang merong bagay na dapat tayong pag-isipang mabuti pagdating sa word na bundok. Mataas na bundok. Ano nangyari? Sila lang ang naroon. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Habang kasama daw si Pedro, si Santiago at si Juan dun sa lugar ng mataas na bundok, bigla daw nagbago ang itsura, yung imahe ng ating Panginoon. It was what Peter, James, and John saw on that mountain. A preview of life in the kingdom. Ang ipinakita rito ng ating Panginoong Yesus is a preview. A dress rehearsal of the kingdom that Jesus spoke of
in verse 1. Yung tinutukoy pala niya dito, yung binanggit niya doon sa verse 1 na hindi meron ditong nakatayo. Yung pala yung tatlong tinutukoy niya. Before they died or taste death, they saw in the transfiguration the kingdom of God come in power. Ipinakita na kaagad kung ano ang kasasapitan ng bawat mananampalataya. At dito po, alam niyo po, habang binabasa ko ito, may bagay na ibinigay sa akin napakalalim na mensahe. At gusto ko po itong i-impart sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Why? Si Peter mismo po ang nakakita. Kaya isinulat niya in 2 Peter. Basahin po natin, 2 Pedro 1:16 up to 18. Sabi po dito, ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya. Ayun. Kasunod, verse 17, sapagkat ng parangalan at papurihan si Hesukristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihang Diyos na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Verse 18, narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. Itinuring nilang banal na bundok. Why? Because there is a transfiguration when Jesus Christ is in the high mountain. It means one day Jesus will come and the kingdom of God will be ours to enjoy. But the question is, what will our future life be like? Yan ang tanong, mga kapatid. Ano ba ang mangyayari sa ating future? The old-timers called it the glory world or heaven ang tinutukoy nito. Glory world. What will the glory world be like? Gusto niyo po bang malaman kung anong talagang kasasapitan natin? Yung preparation natin dito, hindi ito tunay nating tahanan. Yung langit. Kaya ngayon, sisimulan po natin. Una, ano ang dapat nating paghandaan at dapat nating makita pagdating ng panahon? Una, yung tinatawag nating the transformation we will experience. Not only Jesus Christ will transform, even the believers will transform. Amen? Basahin natin uli yung verse 2. Ang sabi po dyan, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Sila lang ang naroon at habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago. Nagbago ang kanyang anyo. Verse 3, naging puting-puti ang damit niya at nakakasilaw tingnan. Walang sino man dito sa mundo na makakapagpaputi ng katulad noon. Ibig sabihin, mga kapatid, what was going on at that time? Ano ba talaga ang nangyayari at that time? First, it was a revealing of the Savior in His pre-human life. Pre-human life. Ipinakita dito ang tunay na katatayuan o kalalagayan ng ating Panginoong Yesus. Kung sino talaga siya. Sino ba si Jesus Christ? He is not only a human. He is God, brothers and sisters. Anong sabi ng John 17 verse 5? Ang sabi diyan, and now, Father, ito yung prayer niya at that time, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Ang tanong, brothers and sisters, unang tanong, ibig po bang sabihin itong verse na ito ay talagang pare silang Diyos dati bago siya nagkatawang tao? That is the question. Dalawang Diyos po ba ang tinutukoy nito? Kasi merong kausap at merong tinig na nagsalita. Kung ilalagay natin ito, sabi doon, before the foundation of the world, ay matatanggap na yung glory. Sinabi niya, Ama,
Luwalatiin mo ako kagaya ng pagluwalhati mo bago likhain ang sanlibutan ito. It may ba sabihin nun, dalawa sila nung panahon na hindi pa nililikha ang Diyos, ang sanlibutan, at sinabi niya, oh, ikaw anak, ganun po ba ang sitwasyon? May dalawang nag-uusap? No. Kapag inilagay natin sa literal ang bagay na ito, sisirain natin maraming bersikulo sa Biblia. Una ito, Isaiah 42 verse 8. Ang sabi ng Diyos, I am the Lord, that is my name, and my glory, take note, and my glory will I not give to another. Kung sinabi doon ng Ama na ibibigay niya yung glory doon sa anak, ang sabi na nag-iisang Diyos, I will not give my glory to another, neither my praise to graven image. Ibig sabihin, yung glory na nag-iisang Diyos, hindi po pwedeng mapunta sa iba pang Diyos o isa pang Diyos, sapagkat nag-iisang Diyos. Anong sabi ng 42 verse 8? Tagalogin natin. Ang sabi diyan, ako ang Panginoon, iyan ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay kanino man o sa mga Diyos-Diyusan ang aking karangalan at mga papuri na para sa akin. Take note, akin, hindi sinabing amen. Ibig sabihin, ang Diyos ay nag-iisa at hindi niya po pwedeng ibigay yung glory niya sa isa pang Diyos. Mali po iyon. Meron pa isang verse, Isaiah 48 verse 11. Ang sabi diyan, for mine own sake, even for mine own sake, I do it. For how should my name be polluted? And I will not give my glory unto another. Unto another. Ibig sabihin dyan, mga brothers and sisters, ang ibig sabihin nito, hindi po pwedeng ibigay ng Diyos na nag-iisa ang kanyang glory to another. Kaya hindi yung iniisip mo ang tunay na kalalagayan ng John 17 verse 5. Meron niyang malalim na kalalagayan. It means, yung tunay na kalagayan ng ating Panginoon, pre-human life ng ating Panginoon, it means He is the one God before. Kasi walang ibang Diyos. Basahin natin Isaiah 43 verse 10 to 11. Sabi diyan, you are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me. Ayan, believe me, singular, and understand that I am He, singular uli. Before me, there was no God form. Kaya hindi po pwedeng may isa pang Diyos, tapos may isa pang Diyos. Wala daw eh. Before me, there was no God form, nor shall there be after me. Sabihin, walang nilikhang Diyos sa una at walang susunod na Diyos sa Kanya. Verse 11, hindi sinabing we ha? Even I am the Lord, and besides me, there is no Savior. It means yung Diyos na nag-iisa, siya rin yung magiging tagapagligtas sa darating. Kaya si Jesus Christ, He is the image of the invisible God. Kaya siya tinawag na Son of God because He is in the human form. But He is also God who is in the invisible na hindi kayang hipuin at hindi nakikita. He is the one God. Anong sabi ng Philippians chapter 2 verse 9? Wherefore God also had highly exalted Him and given Him a name which is above every name. That's why the name of Jesus Christ is the only one name of God. And every knee shall bow and every tongue shall confess that He is alive. Hallelujah. Glory to Jesus. We have only one God, and that God was transformed, and that God was become a man to be our Savior. Malinaw po ba? So wala tayong pagtatalo pagdating doon sa nakita nila Pedro na iisang Diyos na nagsalita at iisang katawan na nagtransform. Ipinakita lang niya kung sino talaga siya. Ang sabi ng ibang mga Trinitarian, kita nyo, dalawa yung Diyos dyan. Ibig sabihin, sisirain mo yung verse doon.
na binasa natin. It means malalim po yan, brothers and sisters. Malalim. Amen? Now, ituloy natin. Second, Peter, James, and John had only seen Jesus in His human form only. Now, they were privileged to see Him in all His divine glory. Ipinakita doon kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran, yung kanilang sinusundan. Siya mismo yung nag-iisang Diyos. Brother Dennis, sino yung nagsalita? Nakalugdan nyo ang itong aking anak. And that is the one God. Hindi ibig sabihin may nagsalita tapos dito dalawa sila. Hindi. Ibig bang sabihin kapag may nagsalita dito sa Kuwait at may nagsalita sa Pilipinas, may nagsalita sa US, may nagsalita sa Iraq, may nagsalita sa China, ibig sabihin maraming Diyos? That is not the answer. It means kayang gawin niya, may nagsasalita, pero siya mismo yung nag-iisang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, number 3, transfigured, the word describes a change on the outside that comes from the inside. Metamorphosis, He was man, but He also God. Dito ipinakita kay Peter, kay James and John na hindi lang ako basta tao. I am the true and only God. Amen. On earth, He was despised, brothers and sisters, rejected and mistreated. But Peter, James, and John were reminded that it would not always be that way. May katapusan ng paghihirap niya. Matapos niyang tapusin ang misyon niya as our only Savior, babalik siya sa tunay na kalalagayan niya. It was a revealing of the Savior in His pre-human life. Ipinakita niya yung kanyang revelation that I am the one and only God. Now, sunod natin. It was a reminder of the saints in their post-human life. Ipinakita doon yung pre-human ni Jesus Christ. Sa atin naman, ito ang dapat nating maunawaan. As a dress rehearsal, may reminder sa ating mga saints na meron tayong post-human life. Pagkatapos ng buhay sa mundong ito, may kalalagyan ka sa eternal. Number 1, not only was the Savior transfigured, but one day, in the twinkling of an eye, the saints will experience a wonderful transformation as well. Hindi ka ba nasasabik dyan, brothers and sisters? In the twinkling of an eye, brothers and sisters, the heavenly life ahead transforms the earthly into the eternal. Yung ating katawang nasisira, yung ating katawang nabubulok, itatransform ng Panginoon into a heavenly body. Amen? Yung lahat ng bagay na kapintasan mo, brothers and sisters, tatanggalin ng Diyos. Brother Dennis, pagpango ka, malay mo, kasi kapintasan yan. Malay mo, pagdating mo sa langit, pag na-transform, matangos na ilong mo. Amen? Malay mo, hindi ka naman kaganyan ka talaga kaitim. Ang talagang kulay mo talaga maputi. Kasi doon, nagningning down na talagang napakaputi. It means kahit ang kulay mo medyo lang. Medyo maitim-itim ng konti, kikintab pag nabago yung transformation ng ating Panginoon. Amen? Basahin natin in 1 Corinthians 15:51-52. Listen, brothers and sisters. I tell you a mystery. Misteryo pala ito, yung pagbabagong magaganap sa atin. We will not all sleep. Hindi daw tayo lahat mamamatay. But we will all be changed, brothers and sisters. Anong klaseng pagbabago ito? In verse 52, in a flash, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed, brothers and sisters.
Ang sarap unawain. Ang sarap pakinggan. Na isang araw yung nabubulok mo, yung napipilay mo, yung hindi ka makalakad, yung ang sakit-sakit ng likod mo, yung rayuma mo, patatanggal at papalitan ng Diyos. Hallelujah. Yung bato mo sa kidney mo, mawawala. Amen. Yung heart mo na para bang laging aatakihin ka, yung pagtibok mo na napakabilis, babaguhin in the twinkling of an eye. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Ang sarap, no? And that is alive after the transformation. Second, nabibigatan at nahihirapan tayo ngayon ng dahil sa mundo. Ngunit balang araw ay pagpapalain tayo ng walang hanggan, kapiling ang ating Panginoong Yesus. It means in the twinkling of an eye, sa isang saglit, yung lahat ng paghihirap natin, yung lahat ng sakit natin, yung lahat ng pag-aalimura ng tao, tatanggalin niya in the twinkling of an eye. Hallelujah. Anong sabi ng Pilipos chapter 3 verse 21? Sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Hallelujah. Ang sarap isipin. Yung katawan mo na may kapintasan, babaguhin ang ating Panginoon. Kaya para sa akin, anong sabi ni Pablo? Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Hallelujah! Palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Ang sarap isipin, kapatid, sa kabila ng paghihirap natin, sa kabila ng bagay na dinadanas natin, matatapos at matatransform tayo into the holy body katulad ng ating Panginoon. Bakit, Brother Dennis, binanggit doon? Nung bumalik ang Panginoon, may butas pa rin yung kamay. At may butas pa yung tagiliran. Kung mawala yun, hindi mo siya paniniwalaan. Siya pala yung nabuhay na magmuli. Merong dahilan. Pero ang totoo, we will be transformed into the holy body. Heavenly body. So malinaw po ba? Preparation ito. Merong kang transformation na mai-enjoy mo talaga yung buhay para sa atin. Pangalawa, the associations we will enjoy. Mai-enjoy mo kung sino yung kasama mo dun sa langit. Kung dito, hindi mo ma-enjoy yung kasama mo, kung dito, laging nag-aaway kayo ng kasama mo, pagdating sa langit, mai-enjoy mo yung associations na kasama mo. Bakit? Tingnan natin. We will not only experience a personal transformation, but also enjoy many precious associations. Pagkatapos matransform, alam niyo po ba kung sino ang makakasama mo? Basahin natin in verse 4 sa ating verse. Marcos 9:4. At nakita nila sina Elias at Moses na nakikipag-usap kay Jesus. Aba, alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nitong bagay nito? Notice carefully, brothers and sisters, what was going on and how instructive it is of our future life. Ano ba yon? Sunod natin. Anong sabi diyan? There was communion among the saints. May mga fellowship na magsasama doon yung mga saints. Yung mga banal. Hindi nakasama dito yung mga mga bulero. Yung mga nambubuli, yung mga masasama ang sinasabi sa iyo, hindi mo na makakasama dito. Ang makakasama mo dito, yung mga saints na binago ng Lord. Amen. Notice carefully, brothers and sisters, what was going on how instructive is this. Now, there was Moses and Elijah. Moses represents those who died.
Yung representation ni Moses, yung mga namatay na una. Kasi si Moses namatay. Elijah represents those who did not die. Nakita ko po ito yung lalim nito, brothers and sisters. Bakit si Moses at bakit si Elijah? Meron pala silang representation. Si Moses, yung namatay, at si Elijah, yung hindi namatay. Anong ibig sabihin nito? Heaven will be populated by those who arrive by way of the grave. Yung lahat ng namatay, and those who arrive by way of alive and remain in the rapture. It represents yung mga namatay ang unang bubuhayin. At susunod tayong mga alive and remain. Basahin natin in 1 Thessalonians 4:16-17. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Representative ng ating kapatid na si Moses. Amen? Magulang sa pananampalataya, namatay pero bubuhayin. And second, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. So, representation si Moses at si Elijah ng death in Christ and alive and remain. Hindi nyo nakita? Malalim. Pero ibinigay ng ating Panginoon. But think also, brothers and sisters, of the view in heaven. Ano ba ang makikita nating view in heaven? Notice very carefully, brothers and sisters. Peter, James, and John had never met either Moses and Elijah. Ang tanong, nakita na ba nila nung personal nung una? Di ba hindi? Yet, they immediately knew who they were. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo ba naunawaan, brothers and sisters? Ang nangyari dito, yung kanyang nakita si Moses at saka si Elijah, hindi po nila nakikita ng personal, pero ang tanong, bakit nakilala nila? Ang ibig lang sabihin nito, magkakakilala tayo sa langit. Makikilala natin sila at makikilala nila tayo. Hindi nakakailanganin ang mga pagpapakilala sa langit. Kilala ko si Pastor Melvin Ramirez. At makikilala ko rin si Jesus na ating Panginoon. Makikilala ko rin si Moses. Makikilala ko rin si Abraham. Naglalakad ka, si Abraham andito. Si Moses andito. Si Pedro andito. Hindi ko kilala pero kilala ko na ngayon. Walang pagpapakilala sa langit. But you know who they are. And they know who you are. Walang pagtataboy dito, walang pagpipili dito, walang bias dito, pare-parehas tayo dito. We are loved by our God. There is closeness and mutuality among the saints. There is closeness, brothers and sisters. Doon sa kanila, makikita natin, brothers and sisters, walang bagay na iisang tabi ka. Because they are close together and they are mutually knows everything about you. Ang sarap, di ba? Ganon ang langit. And second, brothers and sisters, there was conversing with the Savior. Ito ang pinakamatindi, yung ipinapangarap mong gusto mong makita ng personal, yung pinapangarap mong gusto mong makausap ng personal, makakausap mo na ng personal. Anong sabi doon sa verse 14 na po natin? At nakita nila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. It means, ano
mangyayari? Gaano kaligaya, brothers and sisters, at kalaking pribilehyo na makausap natin ng mukhaan ang ating Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Yung pinapangarap mo mahabang panahon, magtutupad na pagdating mo dun sa langit. Hindi mo lang siya basta makikita. Makakausap mo pa siya. Pwede mo siyang yakapin. Pwede mo siyang sambahin sa espiritu at katotohanan ng maluwag. Hindi katulad dito na hindi natin siya nakikita, pero doon kitang-kita mo ng mukha ng Panginoon. Makakausap mo ng harapan ng Panginoon. At masasabi mong ganito pala ang itsura ng Panginoon. Glory. Glory to the highest. Hallelujah. How great and how thou art is the Lord. Alam ko, sabi ka na makita siya. Kaunting panahon na lang. Makikita mo na ang Panginoon. Makakausap mo na ang Panginoon. At siya mismo ang magsasabi sa iyo, well done, my good and faithful servant. Mukhaan yan, brothers and sisters. Kaya kung gusto mong mangyari yan, mag-antay ka ng panahon, magtiis ka, lumaban ka sa pananampalataya. So now, may dalawa na tayong napag-aralan. Una, the transformation we will experience, the associations we will enjoy, kasama natin si Jesus Christ, kasama natin si Abraham, kasama natin si Moses, kasama natin si Jacob, si Israel na tinutukoy, at lahat ng mga saints, may enjoy natin silang kasama. And third, what will happen in heaven? The occupation we will ensue. Yung ating darat nandoon na trabaho. Anong trabaho? Brother Dennis, magmamartilyo pa rin ba ako doon? Brother Dennis, magko-computer pa ba rin ako doon? Magpipipindot pa rin ba ako doon? Tingnan po ninyo ito kung ano ang magiging trabaho natin in heaven. At alam nyo, habang pinag-aaralan ko, umira na naman dito yung isang yung isang tao na talagang unang laging nagpapakitang gilas. Take note, there are two kinds of speakers, brothers and sisters. Those who have something to say, o ibig sabihin yan, merong talagang sasabihin. And second, those who have to say something o may masabi lang. At alam nyo, si Pedro, ito yung kanyang kalalagayan. Anong sinabi? Verse 5, tingnan po ninyo mabuti. Natawa ako dito eh. Anong sabi ni Pedro? Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabutit narito po kami. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa po para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Verse 6. Ito ang nasabi niya dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Sapagkat sila ay takot, natataranta, nanginginig sa takot. Kaya may masabi lang. Anong sabi? O sige, Panginoon, dumito na lang tayo. Magtayo tayo ng kubol para sa iyo. Kubol para kay Moses. Kubol para kay Elias. Alam niyo po ba, habang nagsasalita siya, take note, this was a glorious scene, brothers and sisters. All that had happened was a marvelous experience. Lalo na kay Peter, John, and James. But their attention was not focused on one primary person. Si Peter, hindi nakapokus sa ating Panginoong Yesus. Dapat ang focus niya ay si Jesus Christ, pero sa kanya, hindi si Jesus Christ ang focus niya. Tingnan nyo. Una, Jesus will be preeminent one in heaven. Sa langit, ang outstanding, yung preeminent, outstanding or superior is none other but our Lord, Jesus Christ. Hindi mo siya po pwedeng i-level kay Moses.
Hindi mo siya po pwedeng i-level kay Elias. Because He is the only one God that deserve praise and worship. Hallelujah. The only one name. And that is Jesus. Hallelujah. Siya lang. Hindi po pwedeng ibigay ang glory sa kahit sino. What Peter requested, brothers and sisters, sounds good. Ang ganda nga naman, ba? Magkukubol ang Panginoon. Magkukubol si Moses. May kubol din si Elias. Abay, dito na tayo sa mataas na bundok. Wow. He was putting Moses and Elijah on the same level as Jesus. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa langit, siya lang ang pupurihin, siya lang ang sasambahin, siya lang ang matataas. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory to Jesus. Verse 7, tingnan po ninyo. Pagkatapos tinakpan sila ng ulap habang nagsasalita si Peter. At may narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi, hindi nakikita, subalit may ulap, subalit may tinig. Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Why? Because at that time, He is in the human form. Walang iba silang makikita. Ang Diyos hindi nakikita, pero yung anak ng Diyos nakikita. At ang sabi doon, siya lang ang iyong pakikinggan. And verse 8, tingnan po ninyo. Tumingin sila agad sa paligid, pero wala nang ibang naroon, kundi Jesus na lang. What is the reason? Because in heaven, si Jesus lang ang tatanggap ng paglilingkod. Si Jesus lang ang tatanggap ng pagsamba at papuri ng lahat ng nilikha. Amen? Second, Jesus will be the praised one in heaven. Amen? Siya yung outstanding, siya yung pinaka dapat purihin at sambahin, at siya ang dapat papurihan. The only one God who is sitting on His throne. Take note, one throne and one God alone on the throne. Walang tatlong persona o walang tatlong upuan sa langit ng Diyos. Merong ibang upuan, 24 elders yung upuan nila. Pero pagdating sa Diyos, the Almighty God, isa lang ang upuan. Kaya kung maghahanap kayo ng tatlong upuan ng langit patungkol sa Diyos, wala. At ang nakaupo, walang iba, kundi si Jesus Christ. Now, the occupation in heaven, what? Will be praising Jesus. Ang trabaho mo lang doon, purihin, sambahin si Jesus. He will be our delight. He will be that which will capture our attention and dominate our affections. Siya lang ang posibleng iyong pagsasambahin at papupurihan sa langit. Amen. There will be many things we will do in heaven. Pwede nating gawin ang pwede nating gawin. But the one thing that will occupy our hearts is giving Him praise. Anong pwede nating gawin sa langit? Yung iba, tignan po ninyo. Some dream to soaking in the crystal waters. Maglublob dun sa maliwanag na tubig na dumadaloy simula doon sa kanyang trono at uminom ng tubig. Talagang yung iba pwedeng magtampisaw. Some plan on sitting on the veranda of their mansion and resting in 1,000,000 years. Magpahinga na lang ako dito at ako'y magtutulog sapagkat sa lupa, puro problema ako, puro masasama ang nangyari sa akin. Dito lang sa langit, magpapahinga na lang ako. No. But as for me, para sa akin, brothers and sisters, I let me bow at the feet of Jesus, to worship Jesus, to praise Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Yun ang gagawin natin sa langit. Walang tigil na pagsamba, walang tigil na papuri, sapagkat wala nang bagay na masama na mangyayari dun sa langit. Lahat ng bagay mabuti ang mangyayari sa atin sa langit. Now, tingnan po ninyo, Revelation 7:15, anong sabi dyan? Therefore, they are before the throne of God,
and serve Him day and night in His temple, and He who sits on the throne will shelter them with His presence. Yung liwanag, yung kanyang kaluwalhatian ang pumupuno in heaven. Siya ang ating liwanag, wala nang araw at buwan doon. Siya mismo ang ating liwanag sa langit. Ang tanong, ano ba talaga ang description ng langit? Gusto mo bang malaman? Gusto mo bang malaman? Gusto mo bang malaman? Tingnan mo po ito. Pahayag 21, verse 1 to 5. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Kasunod, verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal. Handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Verse 3, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Tingnan mo ito, verse 4. Papahirin niya! Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Yung pagluha mo, yung sakit mo, yung paghihirap mo, yung pagluha mo at paghibik mo, tatanggalin. Papahirin ng ating Panginoong Yesus. Wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Verse 5. At sinabi na nakaupo sa trono, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo ito at maaasahan. Kaya isinulat ni Juan ang bagay na ito. Ano pa ang description ng langit? Pahayag, chapter 21, verse 18 to 21. Tingnan niyo ang langit. Ang pader ay yari sa batong hasper. Ang lungsod naman ay yari sa purong ginto. Wow! Lahat ng may ginto magsabing amen. Baka yung ginto nyo hindi 100% ginto. Pero sa langit 100% na ginto na kasing linaw ng kristal. Ibig sabihin, pwede kang manalamin sa gintong iyon. And verse 19, ang pundasyon ng pader ay napapalumutian ng sari-saring mamahaling bato. Sino dito may mga diamond? Sino dito ang may mga batong mamahalin? Doon sa langit, palamuti lang ito. Una, hasper. Ikalawa, sapiro. Ikatlo, calcedonia. Ikaapat, esmeralda. Verse 20. Ikalima, sardonyx. Ikaanim, carnalina. Ikapito, krisolito. Ikawalo, beryl. Ikasyam, topaz. Ikasampo, krisopraso. Ika-11, hasinto. At ika-12, ametista. Meron ka bang natatandaan meron kang batong katulad niyan? Siguro sa'yo kahit isa wala. Pero sa langit, palamuti lang sa langit ang mga batong ito. Verse 21, perlas ang 12 pinto dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Oh, grabe. Isang malaking perlas, yari yung malaking pinto. Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto. The streets are pure of gold. Grabe. Tinatapakan mo lang. Nilalakaran mo lang ang ginto na kasing linaw ng kristal. Hallelujah. Oh, glory. Grabe ang langit, mga brothers and sisters.
Kaya anong sabi ng ating Panginoong Yesus in John 14 verse 1 to 3? Let not your heart be troubled. Huwag kang maguluhanan, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Kahit na kubo ang iyong tahanan. Mayroong ang kanta, kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupa may kasiyahan, pagkat sa langit ay may naghihintay na kahariang gintong lantay. Yan ang langit, brothers and sisters. If it were not so, I will, balik mo sis, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ipinrepare niya. At ngayong handang-handa na. Ikaw na lang ang tanong, handa ka na ba? Why? Kasi, anong sabi verse 3? And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Forever and ever, makakapiling na natin ang ating Panginoon. Amen? Yan ang pinakamasayang kalalagayan. Pinakamainam na kalalagayan ng isang tunay na mananampalataya. Ang tanong, excited ka na ba sa langit? Excited ka na ba na baguhin sa isang kisap mata? Excited ka na ba na makausap ng mukhaan si Jesus, si Abraham? Dadaan ka ganyan, oy, Abraham, kamusta? Amang Abraham. Si Jose na andun. Oh, Amang Jose, nahirapan ba kayo nung panahon na yun? May kwentuhan ka. Grabe, makikita mo. Tapos ikaw naman ang itsura. Si Brother John makikita ko, oh, Brother Dennis, kamusta? Dito ka rin pala. Oo naman. Gusto pa ako iwanan. Amen? Ang sarap ng buhay sa langit. Andun si Pastor Melvin, andun yung mga kapatid natin, magkikita-kita tayo. Kaya alam nyo, nung bumaba sila mula sa bundok, anong sinabi ng Panginoon? Tingnan po ninyo. Nang pababa na sila sa bundok, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang nakita ninyo, hanggat ako na, anak ng tao, ay hindi pa muling nabubuhay. Verse 10. Kaya hindi nila sinabi kahit kanino ang pangyayaring iyon, pero pinag-usapan nila kung ano ang ibig niyang sabihin sa muling pagkabuhay. Nawala sila sa issue na yon, ang pinag-usapan niya, kailan ba mabubuhay ang Panginoon? Sinabi na nga 3 araw pag namatay. Sa kanila nalimutan. Amen? It means they came down from the mountain. Bumaba sila sa lugar na mataas na bundok. There were some dark days ahead. Posibleng marami silang dark days. Marami silang paghihirap na dadanasin sa kanilang daan. Mga pag-alimura, yung pagpako sa kanilang patiwarik, yung pagbabalat sa kanilang buhay, yung pagpatay sa kanila. That is the dark days of their lives. But what they had seen on the mountain would encourage them in the valley. Ano man ang kanilang kasasapitin, lagi nilang matatandaan that the Lord Jesus' transfiguration is a dress rehearsal of the heaven and what will be our life after Jesus coming. Binibigyan tayo ng ating Diyos, mga kapatid, ng isang sulyap, paminsan-minsan sa kaluwalhatiang naghihintay sa ating hinaharap. Pinapasulyap tayo ng ating Panginoon. Ipinararamdam sa atin ng Panginoon at ipinalalagay sa ating mga puso kung ano ang kalalagyan natin sa hinaharap. Ito ang ating pag-asa.
upang magpatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya anong sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas at sinasabi rin sa atin mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen. Verse 2, doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Amen. Ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon, ni Apostol Pablo, huwag mo nang ituon pa ang paghihirap mo sa mundong ito. Huwag mo nang ituon ang mga pag-iimbak ng pera sa mundong ito. Ang ituon mo yung treasures in heaven. Ang ituon mo yung kalalagyan mo sa langit. Ang ituon mo yung mga bagay na kasasapitan mo sa langit. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ito, dito ko magtatapos. Ang sabi niya, in Romans chapter 8 verse 18, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan doon sa langit na mapapasa atin balang araw. Hallelujah. The question now is, are you prepared? This is only a dress rehearsal. And this is only a preparation. And this is only a practice papuntang langit. That's why our topic for today is a dress rehearsal for the kingdom of God. Kapatid, ngayong umagang ito, kakausapin kita ng direkta. Ano ang iniisip mo na po pwede mong itapat sa napakagandang kalagayan mo sa langit? Ano? Yan bang mansyon na iniingatan mo? Yung bang mga kaibigan mo na halos sila na ang buhay mo? Yan bang napakagandang trabaho mo? Yung mataas na sahod mo? Yan ba na mga sasakyan mo? Yan ba na buhay mo na parang ang piling mo wala nang katapusan sa mundong ito? Sasabihin ko sa iyo, brothers and sisters, hindi daw po pwedeng ikumpara ang napakagandang kalagayan na haharapin natin pag tayo ay nakasama dito sa langit na bayan na ito. Kaya kapatid, ano man ang paghihirap mo, ano man ang problema mo, ano man ang bagay na posibleng magpaatras sa iyo, sinasabi ko sa iyo, hanggang dito lang ito. Pero ang eternity, kapiling mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede bang yumuko ka? Ipikit mo ang iyong mata. Iyuko mo ang iyong ulo. At kung ikaw man ay nagdadrive o naglalakad, huwag ka nang pumikit. Sumama ka lang sa panalangin ito. And I know the Lord will speak unto your heart. At sigurado yun, mararanasan mo ngayong umagang ito ang kagaanan sa iyong problema. Mawawala yung bagay na nagpapabigat sa iyo. Mawawala yung bagay na nagpumipigil sa iyo upang hindi ka makapagpatuloy. Sapagkat ibababa ng Panginoon ang kanyang presensya at iipuin ng iyong puso at ang kapangyarihan niya ay mararanasan mo ngayong umagang ito. Hallelujah! Glory, 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 glory to Jesus! We are excited to meet you, Lord! Hallelujah! Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam namin napakaraming bagay na po pwedeng gamitin si Satanas sa amin upang kami paatrasin. Maraming problema kaming hinaharap. Maraming pagkabagod na halos parang ayaw na naming magpatuloy. Maraming umiinis sa aming mga tao na para bang sinasabi namin sa aming sarili, ayoko nang magtiyaga sa taong ito. Nahihirapan na ako.
At para bang ang dating sa aking buhay na ito, para bang ayoko nang magpatuloy dahil para bang ang hirap ng dulong kasasapitan. Subalit ngayong umagang ito, Panginoon, nakita namin na hindi kayang ikumpara at hindi kayang iharap, Panginoon, ikumpara ang hirap na dadanasin namin sa mga bagay na naghihintay na sa amin dyan sa langit na bayan. Una, Panginoon, alam namin, may experience namin na babaguhin mo ang aming katawang lupa na nasisira at nabubulok. Pangalawa, Panginoon, makikita namin ikaw ng mukhaan, makakausap ka namin, makikita namin ang mga banal at makakasalamuhan namin sila. Walang hanggang kami magpupulit sasamba sa iyo. At ang panguli, Panginoon, wala na kaming ibang trabaho doon, kundi ang ikaw ay makaulayaw, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang lahat ng paghihirap na ito, Panginoon, ay matatapos na sa mundong ito. Kaya Lord, sa oras na ito, hiling ko po, papagtibayin mo ang aming pananampalataya. Lagyan muli, Panginoon, ng oil ang aming mga lampara. At muli mong apoyan, Panginoon, ang aming mga ilawan upang kami umabot hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Sapagkat ayaw naming maiwan, Panginoon, sa kasasapitan ng mga tumalikod na mga mananampalataya. Kundi, Lord, ang nais namin, maging alive and remain kami na iyong daratnan. Kaya, Lord, ang hiling ko po, sama-sama kami na makapag-intay hanggang sa iyong muling pagbabalik. At anuman, Panginoon, ang pinaplano, ginagawa ni Satanas, I rebuke in the name of Jesus in our families, in our loved ones, in the name of Jesus. At Lord, magkaroon kami ng tapang to declare our faith until the very end of our life. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. At napakasarap, mga kapatid. So we are only in the preparation. We are only in the practice. So now, I just want to speak to all our visitors, yung ngayon lang nakapakanood. Mga kapatid, kailangan po nating mag-undergo into the gospel of Christ. This is only the way of our salvation. That is the gospel formula of our God. And what is the gospel of Christ? Ang gospel of Christ po ay matatagpuan lang natin in 1 Corinthians 15, 1-4. Kung makikita natin, yan po yung ipinangaral ni Apostol Pablo, tinatayuan ni Apostol Pablo, iniingatan niya, nagligtas kay Apostol Pablo. Ano yung nagligtas sa kanya? Yung pagkamatay ni Kristo, the death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Christ. Yan lang po ang full gospel. Hindi po ang full gospel Matthew, Mark, Luke, and John. Ang gospel is the life of Jesus Christ, His death, His burial, and His resurrection. At dyan lang po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ibig po sabihin ito, Brother Dennis, sapat na panampalatayanan ko itong bagay na ito, ligtas na ako. Hindi po, mga kapatid. We need to obey the gospel of Christ. We need to believe, we need to have faith. Ginagamit po ang pananampalataya as a key para po tayo ay ubag-obey dun sa gospel ng ating Panginoon. Ngayon, paano mag-obey? Ibig ba sabihin ito, Brother Dennis, papatayin ko yung sarili ko? Magpapakamatay ba ako? Papatayin din ako? At pagka ililibing ako, tapos mabubuhay ako sa ikatlong araw? Hindi na po. We will do the reenactment of the spiritual reenactment po. Ano po yung spiritual reenactment na ito? Yung ibinigay kay Peter. Kung makikita natin, in Matthew 16 verse 18 to 19, ibinigay kay Peter ang mga susi ng kaharian ng langit. Ibig sabihin, it is not a literal keys, brothers and sisters. It is the instruction of God kung paano tayo papasok ng langit. At matatandaan natin, nung panahon na si Peter ay napuspos ng banal na Espiritu, siya po ang kauna-unahang preacher of the gospel. In Acts chapter 2, napuspos sila at tumayo si Peter, ipinangaral niya yung gospel ng Panginoon. At sa verse 37, nabagbag daw po ang puso ng mga Hudyo at sinabi nila, Peter, mga apostol, anong gagawin namin para kami maligtas? Doon po, inilabas ang mga susi. Para bang mga susi? Ito,
Isa. Una, we need to repent. Bakit kailangan mag-repent? Kasi lahat tayo makasalanan. Meron mo ditong walang kasalanan? Lahat tayo. Kaya kailangan tayong lahat ay mag-repent. Pangalawa, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Saka ka pala mariremit yung sin mo kapag ikaw ay nailubog sa tubig. Bakit yung dugo na yon, yung tubig na yon, sumisimbolo sa dugo ng Panginoon na siyang magtatanggal ng lahat ng ating kasalanan. Kaya kapag nag-repent ka lang at hindi ka nagpabautismo, may matitira. Hindi masatanggal ang kasalanan. Because in Hebrews chapter 9 verse 22, sabi doon, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kaya yung tubig na yon ay sumisimbolo sa dugo ng Panginoon na magtatanggal. To remit our sin. Yung minana nating kasalanan kay Eva at kay Adan. At pagkatapos nun, pagkaahon mo sa tubig na yon, you will receive the gift of the Holy Spirit. Ano yon? The new life, new heart, new spirit, and new relationship to our Lord Jesus Christ. Kaya sa oras nito, kapatid, all you need to do is to believe and to obey the gospel. At sa oras na ito, hinihiling ko po na sumabay po kayo sa aking panalangin. Ang panalangin po ito ay panalangin ng pagtanggap at panalangin ng pagsisisi. Para po maranasan natin ang unang susi ng ating kaligtasan. Pwede po bang yumuko kayo, pumikit? Kung hindi kayo makakapikit, sumabay lang po kayo sa panalangin pong ito. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoong Yesus, pinagpapasalamat ko po ang iyong dakilang pag-ibig dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang iyong pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na magmuli ang naging daan upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Nalaman ko rin po na ako'y makasalanan. Simula pagkabata hanggang sa oras na ito, alam ko po punong-puno ako ng kasalanan. Kaya ako po ay nagsisisi, Panginoon. At inaamin ko po na ako'y sumaway, nagkasala sa iyo. At binubuksan ko po ang aking puso. Pinapapasok po kita bilang aking Panginoon, Hari at manunubos ng aking buhay. Simula po sa araw na ito, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang kung ako'y umuwi sa langit na bayan, isa ako sa kabilang sa iyong mga anak. At simula po sa araw na ito, Panginoon, isinusuko ko sa iyo ng buong buo ang aking buhay. Ikaw po ang kumontrol. Ikaw po ang siyang mag-lead sa akin patungo sa buhay na nararapat sa iyong paningin. At hayaan mo, Panginoon, na hanggang sa iyong pagbabalik, madatnan mo po ako na nanatili na mayroong kabanalan at lumalakad sa iyo po mga salita. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Sa inyo po mga kapatid na humingi ng repentance, humingi ng tawad, pagsisisi sa Panginoon, isang susi pa lang po yun. Kinakailangan nating sundan ng pangalawang susi, yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus para ma-remit yung kasalanan natin. Kaya kung kayo po ay hindi pa nababautismuhan, nagsisi na kayo dati pero hindi pa nababautismuhan, ito po mga pangalan, nadyan po sa atin pong screen. Diyan po tayo makikita po natin. Kontakin nyo lang po yan para po tayo ay magkaroon ng pangalawang susi. At pangatlo, matatanggap po natin ang isang buhay na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Isang tagumpay na umaga pong muli ang ating pong natanggap ngayong araw ito. Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magpasalamat bilang pangwawakas. Ibalik po natin sa ating Diyos ang lahat ng papuri at pagsamba. Palapakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory, 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 glory to Jesus. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo. Aming Diyos na mabuti at tapat, salamat po. Tunay na napaka ganda ng mensaheng ibinigay mo sa amin. Nakakasabik, Panginoon, na maranasan namin ang bagay na aming narinig na ito. Kaya hinihiling ko po, Panginoon, selyohan mo to sa aming mga puso upang wag maagaw ng dyablo, Panginoon, kundi mapagbulay-bulayan namin ito na kapag dumarating anumang trials, tukso, mga pagsubok, problema sa buhay, ay maunawaan namin na ito'y panandalian lang. Meron kaming pangwalang hanggan na kapiling ka dyan sa langit na bayan. Dalayan ko po, Panginoon, patibayan mo ang iyong iglesia sa pangunguna ng aming pastor, si Pastor Melvin, si Pastora Grace, at ang bawat leaders
dito sa Kuwait, saan mang panig ng mundo, maging sa Pilipinas, Panginoon. Ingatan mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Madatnan mo kaming alive and remain hanggang sa iyong pagbabalik. At hayaan mo, Panginoon, na huwag naming pabayaan palagi ang pagtitipon, ang pag-aaral lang yung mga salita, ang aming mga Bible studies, at ang bawat gawain mo, Panginoon, sapagkat dito po kami tumitibay at lumalakas. Muli, sa iyo po namin ibinabalik ang papurit pasasalamat at tinihiling ko po ang iyong basbas ipagkaloob mo sa amin, 10 ng aming pamilya, maging ang iglesyang ito, Panginoon, at palagi, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu at ang pagbabantay ng iyong mga anghel ay igawad mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilain ka. We bring back to you all the praises and thanksgiving. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. And everybody says, Amen and Amen. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid, at humayo po tayo na may kapayapaan, kagalakan at ang pag-ibig ng Diyos ay pamahagi natin sa lahat ng tao. Purihin, to God be all the glory. God bless po.